na may nakalagay na St. Dumas. Ha? May Itatuloy para sila yan. So, makikita na kayo sa kanya, no? Papasok yan. So, doon po tayo kita-kita, supportan po natin ang bawat gawain ni Yahweh. Sir Henry, gusto ko pang salamatan yung mga manggagawa doon dahil alam ko, first year anniversary nila po. Amen. May mga talagang ginagamit ng Yahweh sa dahil para magkaroon tayo ng mga another na gawain ng ating Panginoon. Yes po. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ito po ay mga bunga ng pag-i-MPG, no? Amen. Kaya salamat sa Diyos sa mga workers na masisipag mag-MPG. At yung Antipolo Hills din po ay nabuksan na rin po, no? Papurihan natin si Yahweh El Shaddai. Talagang napakabuti ng ating Diyos. Amen. Ngayon, Sister Heidi, nandang na po tayo ngayon sa kumbaga sa magkaroon ng inspirasyon sa ating pakikinig. At Amen. gagamitin po mga kapatid sa Panginoon ang ating pong masipag na DIC ng distrito ay ating Upper Antipolo. Walang iba, kundi ating kapatid, si Brother Mark Rombano. At syempre po, sasabahan pa rin tayo ng mga pinagpalang mga awit mula pa sa St. Anthony o San Antonio Gospel Choir. Purihin ang Diyos. Kasi kayo pong lahat at patuloy natin palapakan si Yahweh El Shaddai at makinig tayo ng salita ng Diyos na magbibigay sa ating inspirasyon. Purihin ang Diyos. Santo. Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, salamat muli. Kami ay nabigyan ng pagkakataon maipagdiwang ang iyong anibersaryo sa dakong lugar na ito ng San Antonio. Dakong lugar na iyong pinagpala, dakong lugar kung saan kami ay iyong tinawag, dakong lugar kung saan nagbago po ang aming mga buhay. Hayaan niyo pa, minsan po ay magunita namin, Panginoon, kung paano ba kami dapat lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Marami man kaming mga pinagdaanan, ngunit pinatunayan mo na ikaw ay tapat na Diyos sa mga taong nagmimigid na makasunod sa iyong nais. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, kayo po ay aking inaaniyahan na ito ay buksan sa aklat ni Joshua, Kabanatang 1, talatang 8 hanggang 9. Let's take our reading to the book of Joshua, chapter 1, verse 8 to 9. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita o ito po ang salita ng Diyos. Okay,
Okay, palakpakan mo natin ng malakas ang kanyang salita. Praise God. Yung palakpak ng nagdiriwang ng anibersaryo. Amen. Hindi na po kayo magsuko, mga kapatid ko kay Kristo. Isa pong mabiyayang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan po. Bago po ako magpatuloy sa aking paksa na ibabahagi, nais ko lamang po magpasalamat sa mga taga San Antonio. Kung hindi niyo po naitatanong, ito pong San Antonio, mga kapatid, ang isa sa mga kumukpok sa akin. Kumukpok talaga eh. No? Nung ako po ay trainee pa lamang, mga year 2009, hanggang sa mga sumunod na taon, payat pa po ako noon. Sila po yung aking mga nakakasama dyan dati sa may Sitio Maligaya. Yan po, yung apo ni Nanay Esther, yung sa isang sister. Basta yung mga apo nila yung nagka-choir noon. Maliliit pa. Ngayon, mga magka-college na yata, mga kapatid. Parang ang tanda ko na rin tuloy. At ngayon po, ayan, nagdiriwang pa rin tayo na anibersaryo ni Yahweh El Shaddai sa lugar na ito. Amen? Taas nga po ang kamay ng mga gustong pagpalain. Ayan, pagpapala talaga, ano? Pataas. Alam niyo po itong aklat na aking binasa, Book of Joshua, mga kapatid, meron po ditong sikreto o susi kung paano pagpapalain ang ating buhay. Kagaya po ng aking nabasa, ang sabi po doon ni Yahweh na kung susundin niya yung mga tagubilin at pagninilaya ng kanyang salita, siya ay pagpapalain at pagtatagumpayin. So, bigyan ko po kayo ng munting background. Ito po kasing ating binasa. Sa mga panahon ito, si Moises po ay namatay na, mga kapatid. So, sabi po sa kanya ng Diyos, Moses, God died, mga kapatid, siya ay patay na. Now, ito pong si Joshua, o si Joshua, mga kapatid, ay inihahanda na po ng Diyos para pamunuan ang bayang Israel. So, malaki pong task yung ibinibigay sa kanya ng Diyos, mga kapatid, sapagkat alam naman po natin ang mga tao po na pinaminuan ni Moises ay mga malitigas ang ulo. Amen? So, ito pong bagay na ito na gustong ipagawa sa kanya ng Diyos, kung sa punto po ng tao ay para bang imposible. Amen? And yet God told him to prepare for prosperity and success. Sabi sa kanya ng Diyos, ihanda mo ang iyong sarili para sa isang pananagumpay, hindi para sa isang failure, mga kapatid ko kay Kristo. Now, it was God's will for him to go ahead, mga kapatid. At meron pong pangako sa kanya ang Diyos na 3 ulit na sinabi sa kanya ng Panginoon. Mula po sa verse 6, 7, and 9. Ang sabi po doon, I will be with you, I will not fail you, nor forsake you. Kasama mo ako, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Kaya yung pangakong iyon ng Diyos kay Joshua, mga kapatid ko kay Kristo, na be strong and take good courage, mga kapatid, ay isa pong paghahanda para sa pananagumpay na ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Kasi kahit ano pong pagpaplano natin, kahit ano po ang ating galing or pagpapagal, kung hindi po tayo sasamahan ng kapangyarihan ng Diyos, ay baliwala po ang lahat, mga kapatid. Amen? Now, bago po tayo magpatuloy, mga kapatid ko kay Kristo, tignan po natin yung survey ng history ng Israel from the land of Egypt nung sila po ay papunta na ng Canaan. Ito po yung promised land. So, Israel was delivered from Egypt's degrading bondage, mga kapatid. So, yung historical event na ito ay hindi lang po basta kasaysayan, kundi ang Diyos po ay nagsasalita na yung inyong paglaya ay merong patutunguhan. Hindi yung basta ko lang kayo inalis sa Egypt at pagkatapos dito sa wilderness ay pababayaan ko na kayo. Kundi kung kayo ay magiging tapat sa akin, meron talaga kayong paglalagyan na maayos. Amen po, mga kapatid. Ang New Testament po, yung Act of Redemption, mga kapatid. So yung Act of Redemption, mga kapatid, in the New Testament ay nagpapakita po sa
katagumpayan na magaganap sa krus ng Kalbaryo. Pero dito po sa Old Testament, mga kapatid, yung pagpapalaya ng Diyos ay makikita mula po sa deliverance na ginawa ng Diyos mula sa pagkakaalipin ng mga Hebreo dito po sa land of Egypt, mga kapatid. So ang Israel po ay pinangunahan po ni Moises. Amen? And then during that time, ang Israel po ay naka-experience po ng tinatawag na supernatural providence. Amen? Ano po yung supernatural providence na yun, mga kapatid? Yung supply of manna, yung supply po ng tubig, at yung pillar of cloud na gumagabay sa kanila araw at gabi. Di ba ho, kasi po ang mga Hebreo po, nagre-reklamo sila kay Moises na inalis mo kami sa Egypt para mamatay sa gutom. Amen? So ang Diyos po ay nagpadala po ng plagues from the sky, pagkain mula sa langit. Pero kinalaunan, nagreklamo na naman po sila. At ang sabi nila, maigi pa sa Ehipto, nakakakain kami ng tosino, nakakakain kami ng longganisa. Dito puro na lang mana sa umaga, mana sa tanghali, merienda ay mana, hanggang gabi, sawang-sawa na kami. Amen? Siyempre, kapag paulit-ulit nga naman ang kinakain mo, magsasawa ka rin, di ba? Yung aso nga namin naka-dog food na Nung nakatikim ng dinuguan tsaka adobo, ayaw na ng dog food, mga kapatid. So, during that time, mga kapatid, naka-receive po si Moises ng divine revelation kung saan ikinong-communicate niya sa kanyang mga tao o sa kanyang bayan yung kanyang banal na utos, yung kanyang holy standard kung paano kayong magiging bukod tangi kaysa sa ibang mga bayang nakapaligid sa inyo na sumasamba sa iba't ibang mga Diyos. So sila po ay naka-consecrate, mga kapatid, magiging banal sa harapan ng Diyos. Now, the land of Canaan represents the destination of God's people, kung saan kapag sila po ay naging tapat kay Yahweh, mararanasan nila yung land of milk and honey na tinatawag, na kung saan napaka magiging masagana ng iyong buhay. So ito po yung tinatawag na ultimate destination po ng mga Israelites sa kanilang paglalakbay. Now, biblically speaking, mga kapatid, ito pong lugar na ito, land over the Jordan, or yung promised land, mga kapatid, kagaya rin po ito ng sinasabi sa Hebrew 3 and 4, kung saan ang Kanaan po, mga kapatid, ay naglalarawan ng isang lugar kung saan ikaw ay makakaranas ng kapahingahan at katagumpayan. Land of rest and victory. Amen? Alam niyo ho, minsan ang mga tao kung saan pumupunta para lang sila ay makapag-unwind, di ba ho? Makatakas sa mga problema sa buhay, tapos nag-long ride sila. Sinama niya yung asawa niya, sinama niya rin yung problema niya. Joke lang, mga kapatid. Andiyan pa ba kayo? No? Kasi minsan tayo gusto nating magpakalayo-layo. Pero habang nagmomotor kayo, doon pa lang sa motor, nag-aaway na kayo kasi ang dami niyong naiwan, mga kapatid. Pero ito po, na sinasabi po ng Diyos kay Joshua, na kung gagawin mo ang aking mga tagubilin, ikaw ay aking pagtatagumpayin, mga kapatid. Amen po? Now, sa ating pong buhay, mga kapatid ko kay Kristo, nung tayo po ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, hindi naman nagtatapos yung buhay natin na niligtas tayo ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kundi gusto niya rin maranasan natin yung abundant life mula po doon sa buhay natin na masama at punong-puno ng mga kapighatian. Di ba ho, nung wala pa tayo kay Lord, sabihin na natin, puro kamalasan ang nangyayari. Di ba? Kahit anong pagpupunyagi, kahit ano po ang iyong gawin, parang malayo ka sa grasya, malayo ka sa biyaya. Pero nung nasumpungan ka ng Diyos, amen, ikaw ay kanyang pinagpala, gusto niyang iparanas sa iyo ang tinatawag na abundant life o yung promised land, yung land of Canaan, mga kapatid. Now, yung wilderness kasi, nai-stuck tayo dyan, o yung lugar ng ilang, dahil po, urong sulong tayo. May pinapapuntahan sa atin ng Diyos,
Matigas ang ulo natin. May pinapagawa sa atin ng Diyos, hindi po natin sinusunod. Kaya hindi natin mapuntahan itong promised land na ito. Nai-stuck tayo ngayon dito. Paikot-ikot, kagaya po ng mga Israelites na almost 40 years nagpaikot-ikot dito po sa wilderness na ito, mga kapatid. Amen? Alam niyo ba, kung sila po ay nakinig kay Moises at naging masunurin, kaya nilang lakbayin mula Egypt patungo ng Promised Land in 40 days. Pero dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, inabot sila ng almost 40 years, ikot sila ng ikot doon sa ilang mga kapatid. Amen? Now, ano po ang nangyari? The entire generation of Israel died in the wilderness, mga kapatid. At alam niyo, maraming mga Kristiyano ay nakakaranas po ng tinatawag na spiritual dryness. Hindi natin na-experience yung abundant life, mga kapatid, kasi ho, hindi natin sinusunod yung tagubilin sa atin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Now, paano po natin mararanasan yung way of success na gusto pong ipagawa ng Diyos dito po kay Joshua, mga kapatid? So, meron pong mga bagay na dapat i-prepare ang lingkod na ito. So first of all, to keep the book of the law. Ang sabi po doon, basahin mo ito palagi. Yung kanyang salita. Amen po. Ang Bible po kasi, mga kapatid, ay ito po yung nagsisilbi nating manual sa buhay. Amen? Pag po kayo ay bumili ng isang brand new car or brand new na motor, ay meron pong manual, mga kapatid, na binabasa. Ngayon, kung gusto mo lang humarurot agad, gusto mong sakyan, mapapaandar mo, pero hindi tatagal yung kanyang buhay nung makina, pati yung nagdadrive, mga kapatid. Kasi basta lang arangkada ng arangkada. Meron pong manual yan, mga kapatid. Now, ang buhay ng tao para po maging blessed, para po maging successful, mga kapatid, ay meron pong tinatawag na manual. Amen? At yun nga po ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? So, nung time po ni Joshua, meron lang pong 5 books na binabasa, mga kapatid. Yung Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy, mga kapatid. So, dito po sa mga aklat na ito, nandito po ang salita ng Diyos. Sa Genesis, yung creation ng Diyos, at kung paano pong bumagsak sa kasalanan ang ating unang mga magulang, mga kapatid. Now, yung Exodus, kung paanong pinalaya ng Diyos mula sa Egypt, and then sa Leviticus and Deuteronomy, karamihan po dyan ay mga instruction kung paano silang susunod kay Yahweh, mga kapatid. Now, ang aklat pong ito, mga kapatid ko kay Kristo, ang nagiging gabay ng mga Hebreo or ng mga Israelites para sila ay ma-distinguish na sila po ay iba kaysa sa mga taong nakapaligid sa kanila, sapagkat ang kanilang pamumuhay ay dapat lumakad ng merong kabanalan sa harapan ng Diyos. Amen? Now, ang tanong ko po sa ating lahat, mga kapatid, sa inyo, paano po nadidistinguish ng ibang tao na kayo po ay prayer partners? Paano? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Di ba ho sa ating way of living? Di ba? Kasi pangit naman yung manggagawa ka pero hindi ka nila kilalang manggagawa ng Diyos. Kasi mas kilala ka nilang marites doon sa inyong lugar. Di ba po, mga kapatid? So para ang bayan ng Diyos ay ma-separate doon sa ibang mga lahi, kailangan nilang i-obey ang salita ng Diyos o ang commandments na ibinibigay sa kanila ni Moises, mga kapatid. Amen? Now, kung si Joshua po, 5 aklat lang yung kanyang binabasa, pinagbubulay-bulayan, mga kapatid. Meron po tayong privilege. Bakit po? Sapagkat sa ating panahon, ang ating pong Bible na binabasa ay complete. 73 books. Ang Biblia po kasi ay yan po ay pinaglakip-lakip na iba't ibang aklat, mga kapatid, iba't ibang mga authors, and then kinumpile at naging Bible.
So pagdating po sa New Testament, mga kapatid ko kay Kristo, nandiyan na po, nare-reveal yung kabutihan, pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. So the Bible is our manual for life, mga kapatid. Sabi po ng Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita po ng Diyos ang siyang nagiging gabay natin sa ating mga nilalakaran. Amen, mga kapatid ko kay Kristo. So another thing, it must not depart from our mouths, mga kapatid. Ang sabi po doon, hindi dapat ito mawala or lumubay sa ating mga bibig. Kung ang ating napapakinggan, binabasa ay salita ng Diyos, dapat naman po ang lumalabas sa ating bibig ay salita pa rin ng Diyos. Amen, mga kapatid. Pangit naman yung palasimba ka pero palamura ka. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo, mukhang palamura ka ba, mga kapatid? So, ang sabi po dito, the praise from your mouth refers to the custom of uttering. Yung pagninilay, hindi lang po binabasa ng tahimik, kundi uttering, binibigkas or inuusal while you are studying the Word of God, mga kapatid. So, to keep the law of God in you, you must regularly study it. Amen? Para ikaw ay maging tagasunod ng Diyos, kailangan yung salita ng Diyos ang iyong binabasa. Kasi paano mo makikilala ang Diyos? Hindi ka naman nag-aaral ng salita niya. Paano mo siya makikilala ng malalim? Kasi minsan po ang gusto natin spoon feeding eh. Kung ano yung sabihin ng nagsasalita sa harap, nakikinig na lang tayo ng nakikinig, hindi na natin pinipilter. Alam niyo ho, napanood akong balita kanina sa Channel 7, ano ba to? Surigao ba to o Siargao? Yung isang kulto na nakamolesta siya ng 1,000 minor de edad. Can you imagine it? 1,000 mga naloko niya, mga kapatid. Amen. Baka nasobrahan sa amin. Amen po. Pinapakasal niya ng pwersahan at minumulesta niya, mga kapatid, yung kanya mga naging membro sa pananakot na ang sabi ng leader na ito na ma-impluwensya, pumapasok pa nga ng Senate, mga kapatid. Na ang sabi niya, pag hindi kayo pumasok dito sa aming kingdom na ito, meron silang kingdom na tinatawag ay darating ang katapusan at mapapahamak yung mga hindi sasama. Kaya marami pong natakot, mga kapatid. So yun po ang nagagawa ng ignorance. Hindi rin natin sila masisisi. Siguro kasi walang mga naglalakas ng loob na mangaral ng salita ng Diyos sa lugar na yun or masyadong malayo. Amen po. Kaya ho, ang salita po ng Diyos ang nagbibigay ng gabay sa ating mga buhay. Amen? So kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, follow a reading plan. Kung ako po ang inyong tatanungin, pag kayo po ay mag-devotion, pagdating po sa Word of God, magsimula po kayo sa New Testament. Huwag sa Old Testament agad kasi bakit po? May tendency kasi na magkaroon ka ng tawag nito yung confusion na, kunyari, nabasa mo, ipinapatay ng Diyos, ipinapuksa ng Diyos, yung mga ganitong lahi. Isipin mo, bakit parang ang brutal yata ng Diyos? Ang dami niyang ipinapapatay. Lalo't wala kang masyadong alam sa biblical background, sa kanilang history, mga kapatid. Hindi mo yun mauunawaan. Kaya po, kung ako po ang inyong tatanungin, mas ine-endorse ko po na magsimula po kayo sa New Testament, lalo na po yung Gospel of John. Bakit po? Pag binasa nyo kasi ang Gospel of John, diyan nyo mauunawaan ang kagustuhan ng Diyos na ang sangkatauhan ay mailigtas mula sa isang malaking kapahamakan, mga kapatid. Amen? Kaya pag kayo po ay magde-devote ng oras, unahin niyo po muna yung New Testament, lalo na po yung mga ebanghelyo. Yan po, yung Mark, yung Luke, yung Matthew at John, mga kapatid.
And then, focus while you read. Sabi po ng Psalm 119 verse 7 to 8, ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong puso pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. So, while you read, ipag-pray mo na buksan ng Diyos ang iyong mga mata at pangunawa para maintindihan mo ang kanyang salita. Amen, mga kapatid? Ask God for spiritual food. Kasi maraming nagbabasa po ng Word of God, hindi nila naiintindihan yung kanilang binabasa. Tapos maya-maya tulog na. Di ba po? Parang katabi nyo. Di pa yan nagbabasa, pero tulog na, mga kapatid. So, as you read, mark the verses that speak to you, mga kapatid. Kapag meron ka pong nabasa sa salita ng Diyos na tumatak sa iyong puso, nangusap, mga kapatid, yung verse na yon ay markahan mo. I-highlight mo, i-memorize mo, at pagdili-dilian mo, pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan. Bakit po? Kasi yung verse na yon na tumatak sa iyo, ibig sabihin po, merong nire-reveal ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Sino po dito yung may mga verse ng Diyos o salita ng Diyos na pinangahawakan sa kanilang buhay? Ayan. Anong verse po? Ang 3:16 na naman. Bagdagan nyo naman yung verse nyo, mga kapatid. Amen? So, yun po, meditate on it. Sabi nga po ng ating punong lingkod, di bali ng padampot-dampot, ang mahalaga ay naia-apply o naisa sa buhay. Kaysa memorize mo yung Bible, verse to verse, nabasa mo na lahat, pero hindi naman nakikita sa iyong buhay yung iyong binabasa. Naging palaaway ka pa. Kasi maraming nagbabasa ng Bible, hindi naman para sumunod sa kalooban ng Diyos, kundi para makipag-away at makipagdebate. Amen? Ang salita po ng Diyos ay hindi po meant para pag-awayan. Ang salita po ng Diyos ay meant para pagsalu-saluhan natin, mga kapatid. Amen? So, to prepare for the way of success, mga kapatid, constantly meditate on His words, mga kapatid. Ang Bible po, pag sinabi niyang meditation, mga kapatid ko kay Kristo, ang ibig niya pong sabihin, to ground, to utter, to muse. In ancient Hebrew, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, to be in continual contemplation over a matter. Hindi mo lang siya basta binasa, hindi mo lang siya basta inusal, kundi iniisip mong maigi kung ano ang ibig sabihin ng words na yon, mga kapatid. Amen? That's why memorizing the scripture is not enough, mga kapatid. Kailangang maunawaan mo kung ano yung gustong ipabatid sa iyo ng verse niyo, mga kapatid. Amen? Sabi po ng awit 1, talatang 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at sa gabi. So, every time po na nagme-meditate po tayo ng Word of God, mga kapatid, nagkakaroon po ng maturity sa ating buhay. Amen? Because meditation takes discipline. Nakita na ba kayo ng mga monghe, yung mga kalbo, na nagme-meditate pero ang ingay-ingay? Wala namang ganun, di ba po? So meditation requires discipline, mga kapatid. Amen? So it removes distractions and things that compete to the Word of God. Alam niyo ho, minsan, ewan ko kung nararanasan niyo to minsan nag-aaral ka ng salita ng Diyos, biglang may bubulong sa'yo. Tama na yan, manood ka na ng tanggol. Diba yung gusto mo mag-devote sa kanyang salita, pero biglang may isisingit sa'yo ang kaaway na yung mga labahan mo, tambak na. Mamaya ka na magbasa, edi naglaba ka ngayon. Tapos, after mo maglaba, pagod ka na. Nung bubuklatin mo yung Bible mo, sumara naman yung mata mo. Di ba ho? Ang kaaway kasi, mga kapatid,
Ayaw niyang natututo ang tao. Amen? Kaya nga ginagamit niya ang scripture para i-distort. Kagaya ng ginawa niya sa ating Panginoon. Oh, talaga ba, anak ka ng Diyos? Bakit kanya pinapabayaang magutom dito sa ila? Yung ganun po, mga kapatid. Pero kapag tayo po ay merong oras na inilalaan to meditate on His Word, mga kapatid, alam nyo, habang binabasa nyo ang Bible, mas nagiging buhay siya sa inyong puso. Amen? Meron po ako ikukwento sa inyo. Meron akong nakaaway, hindi naman nakaaway, parang medyo nakasamaan ng loob na kapwa ko rin preacher. Noon pa yun, hindi nagkwento ako sa kapwa ko rin preacher. Sabi ko, ako nababag trip ako dito sa kasama natin. Kasi minsan may mga jokes siyang parang hindi maganda, yung parang below the belt lang. Ito namang nakwentuhan ko, sa halip na kalmahin ako, sabi ba naman sa akin, dapat sinapak mo. Kaya ako, lalo akong nag-iinit, mga kapatid. Humayo po ako. Alam nyo, meron po akong shinare sa isang gawain tungkol po kay David, kay Abishai, at kay Haring Saul. So, inahanting na naman ni King Saul itong si David. Nakatulog. Kasama yung kanyang tauhan na si Abner. 3,000 na kawal, tulog na tulog. Hindi nabantayan ng maigi yung hari. Alam niyo po, yung magtiyuhin na si Haring David, hindi pa siya hari, si David at si Abishai, bumaba doon sa kampo. Bit-bit yung kanilang armas, mga kapatid. Nung nakapasok sila sa tolda, sabi nung pamangkin ni David, ano tiyo, saksakin ko na to, isang sibat lang to, patay agad to. Alam niyo, sabi ni David, wag mong salingin ang lingkod ng Diyos. Kita niyo, kahit si Haring Saul gusto siyang patayin, biyenan niya to si Saul, mga kapatid, naiinggit sa kanyang manugang. Kahit gusto siyang patayin ng kanyang biyenan, nung may pagkakataon na silang gumanti, ang sabi po ni David sa kanyang pamangkin, do not touch the Lord's anointed. Anointed ang tawag niya kay Haring Saul kahit sinibat siya habang siya ay naglalaro ng harp, mga kapatid. Or tumutugtog ng harp. Amen? At ang sabi po ni David, hindi natin pwedeng galawin or saktan ang hari na itinilaga ni Yahweh. Kung mamamatay siya, kalooban ni Yahweh yun. Either mamatay siya sa digmaan or either mamatay siya sa karamdaman. Pero hindi natin siya sasaktan. Alam niyo mo, habang binabasa ko yung kasaysayang yon sa buhay ni David at ni Saul, halos naiiyak ako habang binabasa ko yun. Bakit po? Kasi ako gusto ko nang gumanti. Amen? Gusto ko nang manakit, gusto ko nang manapak. Pero si David, kahit na may potensyal siyang gumanti, sabi niya sa kanyang pamangkin, wag mo nang saksakin. Yung spear niya, yung kanyang sibat, at yung kanyang baunan, yun ang bitbitin natin. Kaya, bumalik sila ng kampo, bad trip si Abishai. Bakit po? Nakapasok sila, ang bitbit nila, water jug, sa halip na ulo ni Haring Saul. Amen? Pero kita nyo naman, ang tao po na lumalakad sa salita ng Diyos, sa kalooban ni Yahweh, ay kanya pong pinagpapala. Amen po. Kaya ho, mga kapatid ko kay Kristo, pag nilaya nating maigi ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Pedro, Lord, ilang beses ko bang dapat patawarin? 7 ulit ba? Sabi ng Panginoon, no, 77 times. Sabihin may bubulong sa atin, panahon naman ni Pedro yun. Pag may gumawa ng masama sa'yo, patawarin mo ng 7. Ngayon hindi na ganun. Panahon na ni Rapi Tulpo ngayon. Pag may gumawa sa iyo, isumbong mo kay Tulpo. Amen? So, God requires Bible meditation day and night, mga kapatid. Amen? Bakit po kailangan nating pinag-aaralan at minimeditate po ang Word of God, mga kapatid? Kasi may mga pagkakataon sa ating buhay na inaatake tayo ng kaaway.
Kapag ikaw po ay punong-puno ng salita ng Diyos, dumaan man yung kabalisahan, may paghuhugutan ka ng lakas. Amen? Dumaan man yung mga problema, meron kang verse sa Bible na maaalala na, oo nga sabi ng Diyos, huwag kaming magmukhang pera. Sapat na yung mga pagpapalang kanyang ipinapadala. Na huwag kaming mabalisa. Kung ang ibon niya pinapakain, hindi lumalagpak sa lupa na namatay sa gutom. Diba? Hindi nga nag-aararo, hindi nagtatanim, pero iniingatan ng Diyos. How much more pa kaya kaming nagsusumikap na maglingkod sa Kanya? Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pababayaan ni El Shaddai. Amen? So, when we are tired, fearful, worried, anxious, tempted, and stress, mga kapatid, yan po yung panahon na mas lalo tayong dapat magnilay at magbasa ng salita ng Diyos. Kasi problemado ka na nga Nagdududa ka na nga sa asawa mo, nood ka pa ng nood ng karelasyon. Alam nyo ba yon? Nood ka pa ng nood ng mga ganyan, tapos yung asawa mo uuwi, galing trabaho, pagod na pagod, biglang papanatan mo na, saan ka na naman galing? Galing ka na naman siguro sa babae mo. Di ba ho? Kawawa naman. Amen? Tapos, maling hinala ka naman pala. Amen? At kung tama, edi mas lugi ka kasi. Tama na nga nag-worry ka pa. Tama na nga yung hinala mo. Amen? Di ba ho? Kaya alam nyo, pag may mga nagchichismis sa inyo, pag di naman po totoo, huwag nyo nang intindihin, di naman totoo Ngayon kung totoo, huwag mo na rin intindihin, totoo naman pala, ano ka ba naman? Amen? So, tayo po ay nagkakaproblema because we meditate on wrong things. Ang pinagbubulayan natin ay mga bagay na hindi naman po nakakatulong sa atin. Amen? Ako po, nung araw, mga year 2000 ano bang taon? Mga 2010 yata. Alam niyo ba yung flip top? Yung mga rapper na naglalaitan, nagmumurahan. May idea kayo doon? Ayan. Preacher na ako, pero nanonood ako ng ganyan. Dati Kasi nga, rapper ako dati. Hindi lumpia rapper yung nagra-rap. Mga ganun, yung nagra-rap. Alam nyo, kakanood ko ng flip top, minsan nadadala ko sa gawain. Opo. Tapos, minsan, ang init-init ng ulo ko. Nasasagot ko yung nanay ko, hindi ko alam, mas magaling pa pala kay Eminem yung nanay ko. Pag nag-rap, talagang ibabalik niya mula nung pinanganak kami hanggang sa kasalukuyan. Kaya, yun, iniwasan ko na hong manood ng mga ganun, yung mga laitan. Kasi kapag yun ang na-absorb mo, yun yung magiging ikaw. Yun ang lagi mong pinapanood Amen? At saka pangit, nangangaral ka ng salita ng Diyos, pero ang nasa isip mo, mga murahan, mga laitan. Di ba ho, mga kapatid? So, meditate on His Word, mga kapatid. Kailangan po natin niyang i-prioritize. And another thing, to prepare for the way of success, we must obey all that God says, mga kapatid. Sabi po ng Joshua 1 verse 7, be careful to observe all the law that my servant Moses commanded you. So, ang Diyos po, nagre-require siya kay Joshua ng full obedience, mga kapatid. If Joshua wanted to prosper and succeed in life, he must obey all of what God said, mga kapatid. Amen? Hindi ka pwedeng mamili ng susundin mo. Kunyari, nag-aaral ka nga ng salita ng Diyos, pero ang favorite mo lang, halimbawa, Jeremiah 29:11, yung, for I have a plan for you, plan to prosper you and not to harm you. Ay, ang ganda na ito. Sige, akin to. Tapos yung Matthew 11, yung huwag kang mabahala. Diba? Lahat ng iyong pangangailangan ay ipoprovide ng Diyos. Pero nung nakita mo na yung Malakay 3:10 na ikapu, sabi, naku, wag na nga ito.
Hindi pwedeng ganun mga kapatid. Kunyari, nagbasa ka ng salita ng Diyos, yung 10 utos, ang favorite mo lang yung igalang ang iyong ama't ina. Pero yung nakita mo na yung pangangalo niya, dead ma ka na. Yung nakita mo na yung don't bear false testimony, wala ka nang pakialam kasi kilala ka ng Marisol sa inyo eh. Hindi po ganun mga kapatid. Ang Word of God, mga kapatid ko kay Kristo, para tayo po ay lubos na pagpalain, sundin natin lahat kung ano yung kanyang ipinapagawa. Although, minsan, mahirap para sa atin. Kagaya ng pagpapatawad. Amen? Alam niyo ho ba, nung Sunday, matahimik ako, nagdi-deliver ng washing machine. Kasi ang negosyo po namin ay parkilahan ng mga washing machine. Susunduin ko na yung isang washing machine namin. Nakita ko, wala nang laman, ibig sabihin, tapos na. Tuyo na nga eh. Di, bubuhatin ko na sana. Merong lumabas na lalaki na galit sa akin. At tinatanong ako, bakit? Anong oras mo ba yan diniliver kahapon? Sabi ko, ganitong oras. Anong oras na ngayon? Di sinabi ko yung oras. Gagamitin ko pa eh. Sabi niyang ganun. Sabi ko, wala namang problema kung gagamitin niyo pa. Magsalita lang kayo sa akin ng maayos, hindi yung para niyo akong aatakihin na kung ano. At saka nagtataka ako, hindi naman siya yung pinaupa ko. Bakit siya yung gumagamit? Mga kapatid, isang street kasi yun. Minsan kasi may mga customer kami na naghahati sila sa bayad nang hindi ko alam. Kunyari, umupa si Sister Hailey, nakatapos siya hanggang tanghali, papaupahin niya rin si Brother Florante, hati sila sa bayan, nang hindi ko alam. Parang ganun yung nangyari. Kaya, nung kinukuha ko na, galit siya. Mga kapatid, sabi ko, wala naman pong problema kung mag-extend kayo eh. Kasi yung iba naman, pag naaabutan kung di pa tapos, hinahayaan ko lang eh. Alam niyo mo, hindi maganda yung dating sa kanya. Parang nakaganon. Siyempre, ako rin parang maayos naman yung pakikiusap ko. Alam niyo, sabi ba naman sa akin, umalis ka na, baka samahin ka pa. Masaksak kita, sabi ko, nilabasan ako ng punyan, mga kapatid. Tawag nun, balison. Di siyempre ako, iniisip ko, nagtatapang-tapangan ba ako? Inaalala ko agad yung asawa ko, buntis. Dahil lang sa washing machine na yun, pinabayaan mo na yung washing machine, mga kapatid. Inyo na yan, total, second hand naman yun eh. Diba? Pero alam niyo mo, buong araw, pumapasok sa isip ko yung nangyari na muntik akong, tirahin. Ang sabi niya kasi, umalis ka na dito, baka tirahin pa kita. Sabing ganun sa akin. Humingi pa ako ng payo sa mga kasamahan ko, ipablatter ko daw. Linggo, sarado yung mga barangay, mga kapatid. Pumunta ako alam niyo yung pinagganapan ng incident, katapat lang po ng police station, dun sa lugar po namin. Alam niyo po yung na-checkpoint si Brother Ruben sa Fishport, doon lang. Gusto ko sanang magpa-blatter. Kaso ang sabi sa akin, naku, bro, wag na kasi asset din niya ng pulis. Sabi sa akin alam niyo ho, nawalan ako ng gana at natakot po ako. Nawala po ako sa focus. Nung Sunday kasi gagawa na po dapat ako ng outline kasi may 2 anniversary. Isa dito tsaka isa sa ICP. Alam niyo ho, kakaisip ko noon, di ako nakakain, di ako nakatulog ng maayos, napuyat ako. Hindi ako nakapunta ng seminar nung Monday kay Bishop. At dahil di ako nakapunta, wala akong nagawang topic, di na rin ako naka-outreach. Kita niyo yun? Nagmumukmuk na lang ako sa loob ng aming bahay. Pero, napag-isip-isip ko, naku, mag-a-anniversary. Pinadala na agad ako ng sample ng kaaway. Na-distract agad ako. Hindi na ako nakapag-focus, mga kapatid. Kaya, sabi ko, hindi pwede ito eh. Kasi, hindi pwedeng
mahadlangan ng mga ganong pangyayari, yung paghahayag ko ng salita ng Diyos. Can you imagine, di na ako nakahayop, kakaisip doon. Kaya alam niyo ho, gusto ko sanang ireklamo sa pulis, pero mas pinili ko na lang ipagkatiwala sa Diyos. Amen? Sabi ko, Lord, gusto ko man daanin sa legal, pero baka ang mangyari sa akin, lagi kasi akong dumadaan dun eh. Baka pag initan ako lalo, washing machine lang naman, hayaan ko na, ang mahalaga yung buhay. Amen? Kaya po, nung sinabi ko sa Diyos, ipinag-pray ko sa Kanya, yung bigat po ng kalooban ko nawala. Kaya po, nung kinakamusta po ako ni Brother Justin, Brother Mark, kamusta ka na? Ang sagot ko sa kanya, okay na po ako, sir, nakamove on na ako. Amen? Huwag po natin hayaan, mga kapatid, na ang gawa ng kaaway ay makapanaig sa ating buhay. Kaya nga tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, para kapag dumating yung mga ganyang pagkakataon sa ating buhay, meron tayong maaalala na salita niya na paghuhugutan natin ng lakas. Amen, mga kapatid? So dito po, mga kapatid ko kay Kristo, gustong mangyari ng Panginoon na i-observe natin yung kanyang salita. Sabi po doon sa verse na ating binasa, the word means to watch over or guard in the sense of preserving and protecting, mga kapatid. So, ang pagdinilay po ng salita ng Diyos, kung gusto po nating maging successful, mga kapatid, is yung full obedience. Amen, mga kapatid? Kaya po kapag tayo po ay nagninilay po ng salita ng Diyos, para mapatunayan mong totoo siya sa kanyang salita, kailangan gawin natin, i-apply natin. Paano mo mapapatunayang ibinibless ka ng Diyos sa tithes and offering kung puro ka lang taas ng prayer request, tapos paglalagyan na ng laman, sabi mo, teka po, naku po, ano ba yan? Pero ang gusto mo pagpalain ka, kailangan mo ng samahan ng action, mga kapatid, samahan ng gawa. Amen? So, guard your response so that you can do it right, mga kapatid. So, una, to prepare for success, study and meditate on His Word, mga kapatid, and constantly read His words, at panghuli, guard that we will obey all of God's commandments, mga kapatid. So, yan po ang mga way para po sa isang mapayapa at successful na pamumuhay. Amen? Kapag tayo po ay isang Kristiyano, kailangan po natin sundin ang requirements ng Diyos. Basahin ito, pagnilayan ito, at i-apply ito sa ating mga buhay. Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya. Panginoon, ito po ang magandang pagkakataon upang muli kami ay makapanariwa sa iyong salita, Panginoon. Dahil sa iyong salita kami ay nagbago. Hayaan niyo po na muli ay magkaroon kami ng panahon na ito ay pagnilay-nilayan, pag-aralan, Panginoon. Hindi lang basta-basahin, kundi i-apply din namin sa aming mga buhay. Sapagkat sa tuwing binabasa namin ang iyong salita, doon po kami nakakaranas ng refreshment, doon po kami nakakaranas ng kapayapaan ng kalooban, Panginoon. Sa iyong presensya, nararanasan namin ang iyong pagpapala sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Times of refreshing,
My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy than being with you. Once again, times of refreshing. Times of refreshing. Here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy than being with you. Once again, times of refreshing. Here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, no greater joy than being. For the last time, times of refreshing. There's no greater joy, there's no greater joy than being with you. Yahweh, salamat po sa iyong salita na nagbibigay palagi ng inspirasyon at kalakasan sa amin. Nagbibigay sa amin ng tamang gagawin, ng guidance upang hindi kami maligaw ng aming mga nilalakaran. Salamat po dahil tunay nga na ang iyong salita ang siyang naghahatid sa amin ng liwanag. Na kapag gusto na namin gumawa ng masama, gumanti, manakit, ang iyong salita ang nagre-remind sa amin na mayroong Diyos na nagtatanggol sa amin. Na sa tuwing kami po, Panginoon, ay gipit na. Na sa tuwing kami ay nahihirapan na, mayroong Diyos na nakakakita ng aming mga pinagdadaanan at hindi kami pababayaan, Panginoon. At salamat o Diyos dahil binigyan niyo pa po ng panibagong buhay ang inyong lingkod na si Brother Mark. Salamat po sa inyong pag-iingat, Panginoon. Hayaan niyo po na ang inyong mga salita na aming mapapakinggan sa banal na misa at ang healing message na ibabahagi ng aming minamahal na PMCC head ay mapaling po ng malalim sa aming mga puso. Hayaan mo na ang iyong salita, pagbulay-bulayan namin day and night at maging pundasyon ng aming pagkatao. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat
Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy anniversary, mga kapatid. Thank you. Praise God. Palagpagan po natin ang aming Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Praise Jesus. Napakaganda ng ating inspirasyon. Sister Elian po. About sa ating gusto mag-success sa buhay. Amen po ba? At next, Sister Heidi, bago natin siguro bago na po ang ating pananalisa, pinahanda po, Sister Heidi ay siguro hawak na yung ating mga gospel fund. Amen. Hallelujah.